Basa po tayo ng talata. Ha? Galak po yata ito natin. Nagmamatik lang na. So, babasa po tayo ng talata mga kapatid. Hindi ako dahil sa buhay. Okay. Dito po tayo sa sa Hebreo 2:14 at 15. So, sa atin po ba meron pa po bang takot sa kamatayan? Meron bang takot pa rin sa kamatayan? No? Sa mga naligtas, meron pa ba siyang takot o alala sa kamatayan? Nung tayo wala sa Diyos, tayo po'y takot sa kamatayan. Takot, bakit? Kasi hindi natin alam saan tayo pupunta, saan tayo tutungo. Di ba? Hindi mo alam wala kang unawa at kaalaman sa salita ng Panginoon. So, saan ako paruluon kung ako'y mamatay? So ngayon, nung binigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan, ng unawa sa biyaya ng Panginoon, tatanungin natin ang bawat isa o ang sino man, na nang pagtanggap nyo ba kay Kristo, kayo po ba'y takot pa rin sa kamatayan? Ayon po sa Hebreo, basahin po natin, dito na po tayo. Sa Hebreo 2, ano po ba? Dahil sabi dito, mga kapatid, dahil sa ang mga anak ng mga may bahagi sa laman ng dugo, siya na may gayunding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang diablo. So si Kristo pala, nung siya'y sinugo, nung siya'y namatay, ay ang wika po dito ay nilipol niya yung may paghahari sa kamatayan, ang diablo. At mailigtas ang wika sa 15, ang sabi dito, silang lahat dahil sa takot sa kamatayan ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng buong buhay nila. So pag wala pa pala si Kristo sa buhay ng tao, yung tao pala, nandun pa rin sa pagkaalipin ng takot sa kamatayan. Nandun pa rin siya, takot pa rin siya sa kamatayan. Pero dahil kay Kristo, ang wika, nilipol niya, yung merong paghahari sa kamatayan. Merong paghahari sa kamatayan. Dahil ang tao, takot sa kamatayan. So nung nilipol niya to, si Kristo na ang maghahari sa iyo. At si Kristo, nang maghari sa iyo, meron pa bang takot sa kamatayan? Meron pa bang, kasi ganito ang tao, battery, pag namatay ako, dahil ko pa naman kasalanan kahapon. Nung isang araw, lagi ako nagkakamali, saan na kaya ako pupunta? Meron kang pag-aalilangan, di ba, Padre? Saan ako tutungo? So, buburahin natin, yung ganong sistema ng pag-iisip. Tandaan po natin, kung ang tao ang nagligtas, mag-alala ka. Di ba, Brother Siren? Gaya na napag-usapan natin kahapon, mag-isip ka. Pag ang tao ang gumawa ng kaligtasan, mag-isip ka. Magkaroon ka na ng pag-aalinlangan. Pero kung ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan, safe ka. Magtiwala ka. Kahit may kasalanan ka, kahit nagkamali ka, ganun ba ang Diyos pag meron bang taong hindi nagkakasala? Wala si Pedro nga, di ba? Nagkasala yung mga apostol, di ba? Di ba? Pero ibig sabihin, nung nagkasala sila, nawala ba ang kanilang kaligtasan? Bigyan kayo ng halimbawa, mga kapatid. Sino po bang may mga anak sa inyo? Kapatid, meron tayo. Halimbawa, ang anak mo, talagang napakatigas ng ulo ng anak ko. Ibig bang sabihin, assistant yan, yung kapatid mo, tigas ng ulo. Gusto ko yan, ano yan? Mamatay na yan, o maparusahan na yan. Mabilang ko na, gusto mo ba yan? Pero lagi kang ginagawa ng masama Gusto mo ba rin? Ayaw mo. Si Dayan ba tao o Diyos? Tao. Yung damdam niya tao. Kung ayaw niya, gaano pa kaya ang Diyos sa kanyang mga anak? Gaano pa kaya ang Diyos, Binigyan ka ng Diyos, sabi ni Kristo, upang ang wika matanggal yung takot sa kamatayan. Yung merong pagkaalipin sa kamatayan, yung paghahari sa kamatayan, walang iba ang diablo. Tatanggalin yun ng Diyos. Tatanggalin yun ni Kristo. Yung takot na yun.
sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Aalisin niyo yung takot. Kasi yun mag-aalala ng tao eh. Ano ba, Eric? Paano kayo mawala ako? Ano yung kabuluhan ng pananampalataya at ginawa ni Kristo sa krus? Kung ang kaligtasan mo, di ba, mag-aalala ka dahil nagkagawa ko ng ganito eh. Ang iniisip ng tao, mga kapatid, ang iniisip ng tao, nagkasala ako eh, hindi ako ligtas. Hindi eh. Pero kung ang isip ng tao ganito, si Kristo ang gumawa ng kaligtasan, ng walang hanggang kaligtasan. Mag-iisip ka muna sa sarili mo na, uy, nagkamali ako, nagkasala ko, saan na kayo pupunta? Di ba? Kung ang Kristo ang gumawa ng kaligtasan, ng walang hanggang kaligtasan, siguro mabubura na yung kaisipan na, malamang mapapahamak ako. Kasi dami, sa buong buhay ko, siguro ang nagawa akong kasalanan, sa 100%, 80%, yung 20% mabuti. Bakit? Kasi nga, umaasa ang tao doon sa kanyang ginawa na makapagliligtas sa kanya. Pero ano ba ang aral ng Diyos? Yung bang mabubuting gawa mo ang makapagliligtas sa'yo? Yung bang mabubuting gawa mo, gagawa ko ng ganito. Gagawa ko ng ganito para maligtas ako. Ganun ba? Hindi ganun ang turo ng Biblia, Sister Marie. Hindi ganun. No? Gagawa ko ng ganito. Kundi yung mabuting gawa, nung ikaw'y sumampalataya kay Kristo, inihanda na ng Diyos yan. No? Ang tao sa mabubuting gawa, kahit anong gawin mo, talagang gagawa ka ng mabuti sapagkat ikaw ay tinatakan ng Espiritu Santo. Walang magagawa ang kalaban. No? Talagang gagawa ka. Hindi yung sasabihin, kailangan ko gawin to. Para ano? Hindi mo wala kaligtasan? Hindi. Sapagkat si Kristo ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang isip ng tao, ganun, walang mangyayari sa atin. Bakit? Kasi inaasahan ng mga tao, kailangan kong gumawa nito para maligtas, kailangan kong pag-igihin to para maligtas. Hindi. Ginawa na ng Diyos yun. Sasampalatayanan mo lang. At pag sinampalatayanan mo yun, nasa iyo yung kaligtasan, iingatan ng Diyos yun. At yung mabubuting gawa, susunod sa iyo. Bakit? Sapagkat tinatakang ka ng banal na Espiritu. Natural yan, lalakad ka sa mabubuting gawa. Kasi bunga yun ng mananampalataya. Hindi dahil gumagawa ka para maligtas ka. Hindi po mga kapatid. Kasi kung ganun lang pala, anong silbi bakit sinugo si Kristo? Kung kaya mo lang palang gawin ng mabubuting gawa at kaya mong iligtas ang sarili mo sa mabubuting gawa, bakit pa sinugo si Kristo para mamatay? Kung ganun pala naman, bakit na eh? Kaya ko namang gumawa ng kaligtasan, gumawa ng mabuti, maligtas na ako eh. Ba't hindi ka na kailangan isugo, di ba? O ba hindi? Kasi wala makaagawa ng Sister Marie. Wala. Kaya nga ang Diyos kumuha ng paraan paano ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. At ang Diyos ang mag-iingat ng kaligtasan nito. Kaya tinanggal niya yung takot sa kamatayan. Yung may paghahari sa kamatayan, walang iba, kundi ang diablo. Inalis niya yun. Para ang mananampalataya, ano man ang mangyari sa kanya, hindi niya isipin, nagkamali ako, nagkasala ako, nakarang, ganyan. Hindi. Nasa iyo yung banal spirit, nasa iyo yung kaligtasan. No? Hindi yun, kapatid, na give and take. Pag nasa iyo na, babawiin pa ng Diyos. Walang pagbawi, mga kapatid, no? Walang pagbawi ron. Hindi, paano kung ikaw gumawa ng ganito? Ikaw ay ganyan, sinadya mo na, ganyan. Ibang usapan na yun. Baka hindi natin maunawaan yung aral. Paano kung ganyan? O sige, paano ko kayo nagkasala? Paano ko nagkamali? Sa harapan ninyo, ibig ba sabihin, alam nyo na ako'y hindi na maligtas? Pero kung ang alam ko, no? Kung sa gitna ng pagkakamali ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Hindi niya ako iiwan. Hando pa ba yung kaligtasan? Tanungin ko kayo, sino po ba sa inyo na merong 2 beses na backslide, na wala sa paglilingkod? Wala talaga. Balik sa buhay. O 3 beses. Ako siguro 3 beses, no? Backslide, no? Backsliding children, kumbaga. Pero tinignan ko, Lord, nung ako ba yung na-backslide, bakit bumalik ako? Nung nawala ulit ako, bumalik ako. Bakit ngayon, bumalik ako at lalo mo akong pinagtibay? Lalo mo akong pinagtibay sa pananampalataya. Ibig bang sabihin, nasa isip ko ba na nung nag-backslide ako, wala nang kaligtasan ko? Hindi pumasok sa isip ko yun eh. Yung wala pumasok sa isip ko na gano'n, kung tinong-backslide ako, okay na, ganyan. Pero binabalik ako ng Diyos. No? Binabalik ka ng Diyos. Bakit? Kasi nga, doon ko napatunayan, no, mga kapatid, na kapag ikaw'y nagkasala, na backslide ka, totoo pala ang sinabi ni Kristo.
ang sabi ng Panginoong Jesucristo, puntaan po natin dito po sa Juan. 10:28, simulan po natin. Ay, 26. Ganito ang sabi ni Kristo. Ang sabi ng Panginoon ganito. So, Juan. Medyo, ano yung natin nawawala Sige. Dito po tayo, sa Gis. Nagamit na lang. So, Juan Gis. Ang sabi po dito, ang sabi po dito, mga kapatid, datapot hindi kayo nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Ibig sabihin, yung hindi mananampalataya, tupa ba ng Panginoon? Hindi, no? Hindi. So, tuloy tayo. Ang sabi po dito, yan, 27. Brother Selen. Ang sabi dito, dinidinig ng aking mga tupa. So ano yung ulit yung hindi sumampalataya, Brother Toto? Hindi mga tupa. Pero sabi dito, dinidinig ng aking mga tupa. So yung tupa niya, yung sumampalataya, dumidinig po ba? Dumidinig, no? Ng aking mga tupa, ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala. At sila'y nagsisisunod sa akin. So ano ulit yung tupa? Nakikilala mo ba o hindi? Nakikilala. Kilala niya. No? Kilala niya yung tupa. At yung tupa ang wika, dumidinig ng kanyang tinig. Tuloy tayo. At sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y binigyan ko ng walang hanggang buhay. Sister Maris, tap yung pagkaunawa. No? Yung po bang binigyan, ibibigay pa lang past tense or present tense or future? Binibigyan. Present, no? Binibigyan ng walang hanggang buhay. At kailan may, nung siya'y diminig. Amen? Binibigyan siya. Sabihin, binigyan siya ng buhay ng At kailan may hindi sila malilipol. At hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. 29. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila sa akin. At ang sino man ang wika, no? At hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Sa 28, ang wika doon, balik tayo. Sabi nito, no? At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Sino ulit yun? Yung tupa. Amen? Yung dumidinig. At ang wika, no? At kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. No? So, merong tanong dito, no, mga kapatid, no? Yung bang sino man na tinutukoy, no? Pag sinabi sino man, kasama ka ba doon sa sino man na mga tao? Kasi sabi ng Diyos, no? Ang ibig ng Diyos, maligtas ang lahat ng mga tao. So, pag sinabing mga tao, kasama ba yon lahat? So, kapag sinabing sino man, patutunayan natin, ito bang sino man, kasama ka ba dyan? Ikaw mismo, sa sino man, no? Kaya mo ba ang wika, no? Na mawala o maagaw? Ikaw mismo, maagaw ka. Kasama ka ba sa sino man? Na kaya kang maagaw ni numan sa kamay ng Diyos at ng Ama? No? Alam ba, bigyan kayo ng halimbawa, Ako, talagang na-backstage talaga ako, mga kapatid. No? Pero sa biyahe ng Panginoon, ilang beses, napatunayan ko na katotohanan to. Katotohanan to, na kahit ako, hindi ko kayang iwala itong kaligtasan o hindi ko kayang mawala doon sa kamay ng Diyos. Bakit? Sino bang nagsalita nito? Si Kristo. At sabi ni Kristo, walang sino mang makakaagaw sa aking kamay. Ako ba sabihin ko, Lord, ako kayang mawala sa iyo kung sino paniniwalaan ng tao? Ako ba o si Kristo? Kapag pa sinabi ni Kristo, walang sino mang makakaagaw sa aking kamay at sa kamay ng Diyos. Sasansalain ko pa si Kristo, Lord, ako kaya kong umalis sa iyong kamay. Sabi ni Kristo, sino man, kahit sino man, kahit kasama ka sa sino man, kahit ikaw, hindi mo kayang makawala sa kamay ng Diyos. Walang makakaagaw sa iyo. Hindi mo kaya ibigay yung sarili mo
doon sa sa pagkahamak. Pagkat ang wika, sino man ay hindi makakaagaw sa iyo. Ngayon, isipin natin, yung timbang ba, Sister Marie, timbangin natin, saan ka maniniwala, tanongin kita, sa sinabi ko sa iyo, na ikaw, Sister, kaya kitang iwala o agawin sa kamay ng Diyos. Kaya kitang agawin sa kamay ng Diyos para mawala ang kaligtasan mo o yung buhay ng nanggan. O kay Kristo ka maniniwala. Sabi ni Kristo, sino man ay walang makakaagaw sa aking kamay. Kayo ka maniniwala? Kahit nagsasalita ako sa inyo dito, kay Kristo ka maniniwala? Diba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kasi si Kristo ang nagsalita, di ba? Ngayon, bibigyan natin ng negatibo. Mamaya, bibigyan natin ng negatibo to. Yung papaano makakawala. So, dito ang wika, dinidinig ang wika, ng tupa ang aking tinig. Ang wika, nakikilala ko sila. Tandaan po natin yung word na nakikilala, kasi mahalaga ito eh. At yung pagdinig, So, punta po tayo mga kapatid, Saan ba tayo? Ano bang talata sa bulto talata? Tuloy tayo, Sige, dito po muna tayo, sa ano? Anong talata? Timoteo. Timoteo ba yung talata? Sa ikalawang, tama ba? Sabi dito, Sabi dito, gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Yung, ano ba yung saligan? Pundasyon, Yung saligan niya, ito ang pundasyon ng Diyos. Meron palang pundasyon ng Diyos. Sabi nito, ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos, meron pala siyang, pundasyon, may pinagsasaligan siya. Ano yung pinagsasaligan niya? Nananatili ang wika na may tatak nito. Bino, tinatakan pa ng Panginoon, Ano yun? Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. So sabi ni Kristo, nakikilala ko ang aking tupa. Amen? Lumalayo sa kaliguan ng wika, nakikilala ko, sumusunod ang aking tupa. Sabi nito, ito pala yung pinagsasaligan ng Diyos na nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. So ano yung mga kanyang wika? At lumalayo sa kaliguan ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, di ba? So sabi ni Kristo, nakikilala ko ang akin. Kasi ganito, Sister Marino, bakit mawawala ang kaligtasan? Bakit mawawala? Kasi kapag naligtas ka, Sister Marine, license ka na, ligtas ka na magpakalma, license ka na gumawa ng masama at kasamaan. Walang ganong aral. Piloso po lang yun. Baga guni-guni lang yun, brother Seren, di ba? Walang ganon eh. Bakit? Kasi ang tunay na aral ng Diyos, ang tunay na ligtas, nakikilala ni Kristo at nakikilala ng Diyos. At yung pagkakilala ng Diyos ang wika, lumalayo sa kaliguan. So, sino pakikinggan ko? Yung sinabi ng Diyos na lumalayo sa kaliguan ng aking lingkod? O ikaw na nagsasabing pag naligtas ka, malaya ka ng gumawa ng kasamaan? Kahit anong kasamaan gawin mo na dahil ligtas ka na? Hindi po gano'n mga kapatid. Hindi gano'n. Kundi ang wika, lumalayo sa kaliguan. Ibig sabihin, nung naligtas ka, meron kang banal na espiritu, alam mo, nalalayo ka talaga sa kalituan. Pero minsan, sumasala ka. Amen? Tao ka eh. Kasi sabi nga ni Pablo, di ba, na ibig kong gawin yung hindi ko nais gawin. At yung nagagawa ko, yung ayaw kong gawin. Sino yung gumagawa nun? Sabi ni Pablo. Walang iba kundi yung kasalanang tumitira sa akin. Pero hindi siya mismo. Kundi dahil sa kasalanan yun, nagagawa niya yung hindi niya ibig. Si Pablo nagkakasala. Ibig sabihin, hindi na siya kilala ng Diyos dahil nagkakasala sila. Hindi po mga kapatid. Talagang hindi mo mapipigil yun. Meron talagang pagkakamali, pagkakasala ang tao. Pero hindi nangangahulugan, na pag ikay nagkasala, nagkamali, wala na yung kaligtasan mo. Hindi. Kundi yun ang nagpapatunay na ang Diyos lamang ang tangi mong dapat pagtiwalaan sa kaligtasan ito. Ay, hindi yung sarili mo. Sabi na ni Kristo, the spirit is willing, but the flesh is weak. Anong patunay nun? Upang ang Diyos ay madakila ang wika sa ating buhay. Kasi yung kahinaan, sabi ni Pablo, yung kahinaan niya, yun yung ang wika nagpapalakas sa kanya. Pag ako'y mahina, ako ngay malakas dahil kay Kristo. Di ba? Ibig sabihin, pag nagkamali ka, mahina ka, at bumawi ka, pinatawag ka ng Panginoon, ibig sabihin, sino nakadakila? Yung ikaw na kahinaan mo? O yung Kristo na nagpapalakas sa iyo?
Si Kristo, di ba? At manunumbalik ka kay Kristo. Sabi nga, pag nabackslide ka, babalik ka eh. Hindi ka pababayaan ng Diyos eh. Sino nadadakila? Ako ba? Hindi. Si Kristo, mga kapatid. Siya yung nadadakila, no? Sa buhay ng tao. No? Siya yung nadadakila, mga kapatid. Kaya, itong mga lingkod ng Panginoon, no? Lumalayo siya sa kalikuan. No? Lumalayo sa kalikuan. No? Lumalayo sa kalikuan. Hindi yung, pag naligtas ka, ay kumuha ka na ng ano, ng pang-relate ng bata, di ba? Maguha ka ng kasamaan, lahat gawin mo na, ligtas ka na eh. Wala pong ganong aral, mga kapatid. Walang ganong aral ng Panginoon. No? Hindi mo sasabihin sa inyo kung tunay na ligtas ang tunay na ligtas, bagamat pumapasok mo yung kasalanan nito, kaya mong pigilin. At kung hindi mo mapigil yan, Diyos ang gagawa ng paraan. Diyos ang gagawa ng paraan. No? So, mga kapatid, no, sa ating pagpapatuloy, talo tayo, anong sunod na talata na ginagawa niya? Sabi dito sa Roma, no, pakita po natin, no, sa tanong ko nga kanina, no, ikaw ba, kasama ka ba sa sinuman? So, tingnan natin, no, sabi dito po sa Roma, sapagkat ako'y naniniwalang lubos, mismo na to si Pablo, siya na mismo, no, na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay man, kahit ang mga anghel man, kahit ang mga pamunuan man, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga makapangyarihan, tuloy. Kahit ang kataas-taasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, kahit ay hindi makapaghihiwalay ang wika. Ha? Saan? Sa atin. Sa pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo. No? Jesus na Panginoon natin. So, kung papasilin po natin, no? Inilathana rito, sa kasulatan ito, na kumbaga kahit ano, no? Kahit ano, balik tayo sa 38. No? Sabi ito, sapagkat naniniwala akong lubos, siya mismo, no? Kahit ang kamatayan man. So, kapag sinabing kamatayan, no? Tanungin po natin. Kasi, sabi, di ba, ang kasalanan naghihiwalay sa Diyos. Diba? So, merong diwa, no? Merong diwa. So, ganito, no? Si Adan, si Eva, nahiwalay ba sila sa Diyos? Dahil sa kasalanan. Spiritual, yes. No? Tulad ng backsliding, talagang andun yung, yung paghiwalay sa Diyos, di ba? Dahil sa kasalanan, di ba? Nandun yung, yung paghiwalay, eh. No? Yung paghiwalay, nahiwalay ka dahil sa kasalanan. Ngayon, sabi dito, ang kasalanan ay, ang wika ay kamatayan. Di ba? Pero kung titignan natin, no? Kahit ang wika, ang kamatayan man, no? Kahit yung kamatayan, no? Ay hindi makapaghihiwalay sa Diyos. So bakit namamatay ang tao? Dahil saan? Sa kasalanan. Ano ba, Brother Romeo, nagkasala ka? Kasi kasalanan lang naman ang di ba? Ibig ba sabihin, hindi ka naligtas dahil nagkasala ka? Hindi ganun na ibig sabihin, di ba? Hindi ganun. Dahil nagkasala ka, hindi ka na ligtas ng Panginoon. Ibig sabihin, kung nagkasala si Pedro, kung saan nagkasala si Pablo, hindi sila ligtas kasi nagkasala sila eh. Ilang beses ba yung kaligtasan kung mawawala? Madre, ilang beses mo ba ang kaligtasan? Isa lang. Pag nawala yan, paano yan? May 2 beses ko ba? Pero mga 2 beses. Di ba? So, hindi na. Isang beses lang pala eh. Kasi, ang kaligtasan ng wika, ginawa ng Diyos magpakailanman ni Kristo. Isang beses lang yun eh. Ibig sabihin, isang beses ka nagkasala. Kung ang kasalanan na nag-iwalay sa'yo, nagkasala ka, nahiwalay ka sa Diyos, paano yan ba? Ililigtas ko ulit, 2 beses? Nagkasala ko ulit, 3 beses, ililigtas ka? Ilan na yung kaligtasan? 3 beses ang kaligtasan? Isang beses lang ang kaligtasan. Isang beses lang po ang kaligtasan. Pag iniligtas ka ng Panginoon ng wika. No? Kaya nga sabi ng Kristo, ang sino mang sumampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. No?
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, hindi mapapahamak, but have everlasting life. May buhay na walang hanggan. Hindi siya mapapahamak. Diyos na nagsalita eh. Pag sumampalataya ka, hindi ka mapapahamak. Paano nakasala ko? Sumampalataya ka eh. Di ba? Kahit nagkasala ka, nagkamali ka, isa lang ang kaligtasan. Hindi nangangulugang pag nagkasala ako, Lord, ligtas mo ulit ako. Ganun po ba? Di ba? Lord, nananampalataya ako sa iyo, pangatlong beses, ligtas mo ulit ako. Anong ganun aral ng Biblia, mga kapatid? Isang beses ang kaligtasan. Pero dahil nagkasala ka, dahil nasa iyong ang Espiritu, nasa iyong aral ng Panginoon, nasa iyong takot ng Diyos, matik yun. No? Matik yun. Na yung Espiritu mismo, andun yun eh, magsisiganak. Di ba? Mali. Yun yung nasa iyo yung tatak yun eh. Diba? Nandun yung tatak ng Diyos eh. No? Ang tatak ng Espiritu. Puntahan po natin no, sa Filipos, ay sa Efeso 1:13. Tingnan mo mga kapatid. Sabi dito, sa Kanya kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa Kanya rin naman, mula na kayo'y magsisampalataya, yung pala yung proseso eh. Yung faith eh. Kasi ang pananampalataya ng gagaling saan? Sa pakikinig. No, mula na kayo magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu na ipinangako. Ang sabi po dito mga kapatid, maliwanag, no? Pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kaligtasan doon din napakinggan natin eh. At nung napakinggan po natin yan, yung ebanghelyo ng kaligtasan, ng aral ng katotohanan, ang wika, nung nagsisampalataya kayo, matik yun eh. Andun yung tatak ng Espiritu. Kasi meron, bibigyan ko yan ng bawa, mga kapatid, no? Meron kasi tao ganito, di ba? Hindi natin, ako siguro ganun ako dati, ha? Nagbabasa ako ng Bible. Naniniwala ako sa Panginoon, pero hindi siya lubos. May Bible ako lagi sa amin, maliit. Di ba? Ano ba tawag yung Gideon ba yan? Oo, babasa ko yun eh. Pero hindi ako lubos. Eh, ano yung ibig sabihin na hindi lubos? Hindi lubos yung pagsampalataya ko sa Ebanghelyo. No? So, ibig sabihin, kahit nagbabasa ako, hindi wala pa sa akin yung katotohanan at yung kaligtasan. Diba? Wala pa eh. Kasi hindi pa siya lubos eh. No? No? Kasi may masasabi na, Lord, Lord, tumatawag. Ang dami tumatawag kay Lord, diba? Sabi mo, Brother Ray, kapitbahay mo, kilala mo ba si Lord? Ano sabi sa'yo? Kilala, diba? Ay, sino kilala eh? Parang ganun ako eh. Diba? Parang ganun siya. No? Pero tingnan po natin yung kasulatan, no? No? Kaya sabi niyo, meron ganun, no? Meron talagang ganun na pananampalataya. Pero, kapag dumating yung pananampalataya na lubos na paniniwala, andun yung tatak na. At pag nasil ka na ng Panginoon, wala nang bawi niyo. Ito patunay mga kapatid. Sabi dito, no? Saan tayo? Sa Efeso tayo. Kanina. Sabi dito, ayan. Hindi, ano muna, isa yan. No? Pagka ng Ebanghelyo ng Kaligtasan ng ang wika, ng kayo sa bata, kayo tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. So, kailan ba mawawala ang Espiritu Santo na ipinangako? Yung tatak, kailan mawawala si Termalis? Kailan siya mawawala? Pag tinatakan ka. May pagkawala pa ba? Yun ang tanong eh. Mawawala ba o hindi mawawala? Hindi yata. Pero, siguraduhin natin. No? Sige po, sa 30. Na 4:30. Tingnan natin kung mawawala. Sabi dito, at huwag ninyong pighatiin ng Espiritu ng Diyos, na Espiritu Santo, na sa Kanya kayo'y tinatakan. Ang wika tinatakan eh, di ba? Kailan, no? Nung tinatakan ka, nung ikaw'y sumampalataya, nung ikaw'y maligtas, hanggang kailan to? Hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Pag tinatakan ka, hanggang sa kaarawan ng pagtubos yun, mga kapatid. Hanggang na yung tatak ng Espiritu Santo eh. Hanggang sa kaarawan ng tinatakan ka, wala na kayo nagsampalataya ng Ebanghelyo ng katotohanan, nung wala na kayo naligtas ang wika, kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo. Eh, ay hanggang kailan yan? Mawawala ba? Sabi rito, mula na kayo tinatakan hanggang sa pagtubos. Wala eh.
Pero wala kang magabasa, Sir Maris, na yung Espiritu Santo, nung tinatakang ka, mawawala sa iyo. Pero meron akong mababasa iyo, nang tinatakang ka hanggang sa araw na ito ng pagkatapos. So, sa araw na to, sasabihin ko sa inyo, pinalaya ba talaga tayo sa takot sa kamatayan ni Kristo? Kung alam mo na kung saan ka pupunta, hindi na asang kabar sa iyo, Lord, nagkasala ako sa kapon, Lord. Ang problema ko man parang magkakamay naman ako. Hindi eh. Diba? Kaya, ang promise ng Diyos, ang pangako ng Panginoon, no, na isinubuan siya tulad ng tao na may dugo upang ang wika alisin yung takot sa kamatayan. Bakit tatanggalin yung takot sa kamatayan? Bakit? Bakit tatanggalin? Kasi takot ang tao sa kamatayan eh. Pero huwag tayo. Kahit anong gawin natin, talaga mamamatay ang tao. Di ba? Hindi natin alam kung kasal, pero tinanggal niya. Paano niya tinanggal? Paano sinabi niya walang takot sa kamatayan? Kasi nga, yung kaligtasan ng Panginoon, yung buhay na walang dalang binigay ng Diyos, hanggang magpakawalang ganyan. Yung tatak niya ng Espiritu Santo hanggang sa pagparito ni Kristo. Ibig sabihin, andun yung confidence mo. Di ba? Hindi dahil, kaya ko iligtas ang sarili ko. Hindi. Kasi pag kaya mo iligtas sa sarili mo, doon ka matakot. Kasi sa gawa mo lang naligtas ka. Diba? At hindi natin alam na itong gawa, bunga lang yan. No? Ng pananampalataya. Talagang gagawa ang mga mananampalataya. Hindi para maligtas ka. Kasi kung gano'n ang gagawin natin, sino ba nakagawa na ng lahat ng kabutihan? 100%. Meron na ba? Meron na ba sa inyong gumawa ng kabutihan? 100%? Walang pagkakamali, walang pagkakasala? Meron na ba? Hindi kaya ng tao yan. Kaya ang Diyos ang gumawa ng kaligtasan. Diba? Kasi sa Biblia, talagang magkakasala ang tao. Kasi kung ang kasalanan, no, na para mawala ang kaligtasan, na isang beses lang ibibigay, dahil sa kasalanan, na para mawala ang kaligtasan, walang kwenta para bawiin mo sa gawa. Hindi ganun, mga kapatid. No? Hindi ganun. Kaya pag nagkasala ka ano kagad ang umaano sa'yo? Diba? Yung banal na Espiritu, ano kagad? Di ba? Andun yung huwag niyong pigatiin. Napipigati eh. Di ba? Huwag niyong pigatiin. Kasi napipigati. Kasi tinatakang ka hanggang sa araw pagka. Pag napigati ka, sigurado yun, meron kang tatak ng Espiritu. Lord, patawad, sorry. Hindi mawawala yun. Di ba? Talagang handun yung tatak ng Espiritu, talagang handun yung kaligtasan mo. At hindi aalisin ng Diyos yun. Kasi nga, Diyos ang nagsabi na ang wika, walang sinumang makakaagaw sa kamay ng Ama at gayon din ng Anak. Kasi kung meron man, sige, sino man makakaagaw? Si Satanas, yung kamatayan? Hindi niya kaya agawin ito, mga kapatid, no? Walang makakaagaw nito. Ngayon, bigyan natin ng negatibo ng mga natin na mga argumento. Ganito ang negatibo. Basahin po natin, no? Sa Hebreo. Sa Pilipos, sige nga sa Pilipos. Ano ba sa Pilipos? Ayan, sa Pilipos bro. Yan, sa Pilipos. Sabi dito, mamaya na yung argument, yung negatibo. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa mga bagay nito, na nagpasimula sa inyo sa mabuting gawa, ay libusin hanggang sa araw ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, itong mabuting gawa, hindi para iligtas ka. Talagang gawain mo yun. Gawain naman ng patayan hanggang saan? Hanggang sa araw pa rin ni Kristo. Tulad ng tatak ng Espiritu, hanggang sa araw pa rin ni Kristo yun. Gawain mo yan. Hindi yung mabuting gawa para gagawa ka lagi ng mabuti para maligtas ka. Hindi yung bro. Kasi kung ganoon lang pala ang tawag dito, ang gusto ng Diyos, ba't pa sinugo si Kristo? Kung kaya mo pala ligtas, Sister Marie, yung sarili mo sa mabuting gawa, di ba? Diba? Ba't sinubo ka ba doon eh? Dapat nila sinubo. Nananahimik siya nun eh. Diba? Huwag na. Pero hindi eh. Hindi yung mabuting gawa ang makapaglulintas sa'yo. Kaya nagtakot ang tao. Naku, dapat makabawi ako, makapagsimba nga. Parang mawala ka sana, makabawi. Diba? Meron tayo, diba? Simba tayo, mawala yung kasalanan. Kasi yun ang mawala, kasalanan magsimba ka. Kasi yun yung, tawag dito, yun yung unawa mo, yun yung paraan mo, para okay na naman okay, Lord, sa mabuting gawa, parang ligtas na naman. Hindi nawawala yun. Isang beses lang ang kaligtasan. Walang dalawang beses na kaligtasan. Walang gano'n, isa lang. At walang makakaagaw doon kahit kasalan, kahit kamatayan.
No? Ang wika, no? Hindi makapaghiwalay sa Diyos. Kasi yung kamatayan, yung kasalanan, bunga niyan, kamatayan. Pero kahit kamatayan ang wika eh. Kasi yung kasalanan, pag nagkasala ka, matik yan eh. Yung banal na espiritu, gagabayan ka eh. Kasala ka Lord, sorry Lord. Talaga hindi ka agawin ng ng kasalanan kasi nahihingi ka ng tawad, di ba? Oo, di ba mo konflict eh. Mapusya, sabi ko, pagdating daw, pusya ka, Lord, sorry Lord. Hindi ka talaga bababayaan ng Diyos, mga kapatid, di ba? No? Hindi mo gawain, sabi nga lang, yung nakakakilala sa Diyos, sabi nga, nakikilala ng Panginoon kanya, at yung kanya lumayan sa kalikuan. Di ba? So, hindi talaga, hindi mo pwede. No? Eh, paano, ba't ikaw na, na backstage ka? O, lalong nagpatuloy yun. Binalik ako ng Panginoon at lalong pinagtibay ng Diyos sa biyaya ng Diyos. Lalong hindi talaga mawawala ang kaligtasan. Dahil kung ang Diyos gusto niya maligtas ang lahat ng tao. Di ba? Tapos, laligtas ang po, papabaya pa ng Diyos yung mag-iisang na lang eh. Diba? Lupit naman ba, di ba? Eh, gusto niya lahat eh. Nagkamali ka, hindi ka naligtas. Di ba? Ang lupit ng Diyos eh. Di ba? Pagka ganun, mga kapatid. Gusto niya maligtas, mababayaan niya pa. Meron na nga naligtas, gusto niya lahat eh. Kasalanan ng mundo, gusto ko maligtas sa lahat. Eh meron na nung balik, may naligtas. Tapos mababayaan pa ng Diyos. Yung anak niya, sige nga. Ganun po ba ang Diyos? Ikaw nga, sabi nga ni Dayan, di ba? Ayoko, kahit maling ginawa niya, ayoko makulong yan eh. Diyos pa kaya, mga kapatid? Pababayaan ka ba ng Diyos? Kaya nga gusto niya lahat ng tao maligtas. Tapos, nung maligtas ka, pababayaan ka pa ng Diyos. Mawawala ka pa sa Kanya. Di po ganun, mga kapatid. No? Walang ganun. Isang beses ang kaligtasan at ang wika, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwan. No? So, tuloy tayo. So, itong gawa, lubos to hanggang hanggang kay Kristo. So, hindi problema ang gawa. Bago bago todo. Hindi yung ay, maglilingkod ako kay Lord para maligtas. Hindi. Ginagawa mo yan dahil may parang espiritu ka, gawain mo yan eh. Inuutusan ka niya eh. Hindi para maligtas ka, kapatid. Di ba? Ligtas ka na. Kaya wala lang takot sa kamatayan, di ba? Walang takot sa kamatayan. Ano man ang mangyari? Lord, paano yun? Nagkamali ko kasi kapon. Hindi mo na isipin yun. Talagang mamamatay ang tao, di ba? Na ang wika, minsan, di ba? Ang katapusan, sa Hebrew, sabi lang, di ba, na minsan ang kamatayan at pagkatapos ay ang paghukom. Dumating ang kamatayan. Talagang pagkamatay mo, paghukom, talagang mawawalan tao. Pero, pag nawala ka, wala ka ng takot sa kamatayan. Bakit? Tinanggal na ni Kristo yung takot sa kamatayan. Wala kang iisipin, Lord, ang daming mali ko, 50% mali. Nakaliligtas pa ba ako? Hindi ka pa, niligtas ka ng Diyos, tapos pabibigatin pa ng Diyos yung kalooban mo. Bibigyan ka pa ng problema. Di ba? Lord, naghiling ko naman ako sa'yo, dahil ko problema, maliligtas ba ako? Bili mo, niligtas ka ng Panginoon. Sa pananampalataya mo, tapos bibigyan ka pa ng Diyos ng problema, mawawala pa yan, bahala ka sa buhay mo. Di ba? Bibigyan ka pa ng problema. Hindi ka bibigyan ng problema sa bigat ng buhay natin sa mundo, di ba? Parang pasan mo ng pasan ko ang daigdig. Di ba? Tapos, puproblemahin mo ba, Lord, maliligtas ba ako? Hindi na ganoon. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. At ayaw niyang mawala ang isa sa atin. Kaya nga hindi nga mawawala eh. No? Kano lang naman yun eh. Yung kano lang naman yan. Sasabihin po ng Panginoon, nagkasala ka, nagkamali ka eh. Bahasa ka na, diyan ka na sa apoy. Ganun ba, Panginoon? Hindi ng Panginoon, mga kapatid. No? Inihalimbawa natin, gaya nga ng tao sa Diyos, huwag natin sukatin kung ano yung kaisipan ng Diyos, no? Kung ano yung kaisipan ng Diyos, no? At ng tao, parang gaya ng langit at ng lupa, ganun kataas. Kung ang kaisipan mo, mahal ko yung anak ko, mahal ko yung mga kapatid ko eh. Lord, baka pwedeng, kung ako lang tatanong, ayoko kasi mapahamak eh. Isipin ko, lupa lang. Eh, gano'n pa kaya ang Diyos? Iniligtas ka, tapos bibigyan ka ng problema? Hindi, mga kapatid, di ba? So, sabi dito, mga kapatid, sa pagpapatuloy, pasensya na kayo pero, i-ano po natin yung aral. Sa pagpapatuloy, sabi dito, yan. Talo na tayo, sa pagkasakanyang gawa ay nilatagin sa mabubuting gawa upang siya natin lakawan muna. So, kasama talaga yung gawa sa Hebreo. Sabi dito, ito yung negatibo, bigyan kayo negatibo. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing pang natitira tungkol sa kasalanan.
Oh, sinasadya mo yung kasalanan mo. So wala nang hain pa na matitira sa kasalanan. O, ano yung ibig sabihin? Wala nang kapatawaran ang wika nila. Pero tanong muna tayo sa Gisparet at 27. Tingnan po natin. Sabi dito. Hindi yan isa. Hindi sa 27, yung sa Hebreo, sa taas. Yan. Sabi po dito, na sa Hebreo, 14. Gis 14. Sabi dito, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog, si Kristo, ay kanyang pinasakdal, magpakailanman ang mga pinapagingbanan. Ibig sabihin, sa pamamagitan niya, ng kanyang ng kamatayan niya, yung mga sumampalataya sa kanya, yung mga pinag-isakdal niya, ang wika, pinasakdal magpakailanman ang mga pinapagingbanan. So, period tayo ron. Ando na yon. Talagang yung ligtas, ang wika, pinasakdal na yan. Hindi mo pwedeng burahin ito eh. Hindi pwedeng erase to. Tapos paniwalaan natin yung 20, tayo sa is, na pag sinasadya ang kasalanan. So, ito yung argumento, ito yung negatibo. Tunay ba to? Tunay ba siya na ligtas? Yan ang tanong dyan eh. Tunay ba siya na ligtas? Sabi nito, pag sinasadya ang kasalanan, walang pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, o kaya mga natin tungkol sa kasalanan. Meron pa ba? Kasi ang tinutukoy dito, ang Hebreo, ito medyo medyo tawag dito, may yung tawag dito yung historical about Hebrew, yung sulat sa Hebrew. Yung Hebreo, mga kapatid, sinulat to sa mga Hebreo. Bigyan ko na lang kayo ng konting diwa kasi ito yung argumento eh. Yung Hebreo, sinulat to sa mga Hebreo. Hebreo Sino yung mga Hebreo? Yung mga Hudyo, na mga under the law. Under the law to, under the law. So, itong mga under the law na Hudyo, kasi sinulat din pa sa mga Hebreo eh. Itong mga under na Hudyo, ito yung mga pagkatapos magtanggap ng katotohanan, tulad ni Judas, tulad ng mga ibang tao na para yung hindi talaga yung literal lehitimong born again. Iba kasi yung born again eh, di ba? Tulad ni Judas, nagpagaling po ba si Judas? Pagaling siya eh. Nakatanggap niya pasamantalang kapangyarihan, nagkaroon siya. Pero na-born again ba siya? So, tinutukoy dito, itong mga Hudyong ito, na mga under the law sa paghahandog, kasi tinutukoy dito yung paghahain eh. Sabi nito, yung mga natitira patungkol sa kasalanan, yung mga Hudyo kasi, Israel, pag pa sila nagkasala, anong ginagawa nila? Naghahandog sila, Sister Belen, di ba? Naghahandog yan eh, patungkol sa kasalanan. Di ba? Yun ang tinutukoy ni Pablo, Etong mga ito, wala nang patungkol pa sa kasalanan. Narinig mo na nga na si Kristo yung handog. Yun ang tinutukoy ni Pablo dito sa mulat eh. Na si Kristo yung handog, walang iba, hindi yung baka, hindi yung tupa. Wala nang hain pa. Kung bumabalik ka dito, sa alin? Doon sa paghahandog mo, yung paghahain mo ng una, wala nang natitira pa patungkol sa kasalanan. Bakit? Kasi narinig mo na yung katotohanan, si Kristo manampalataya ka, sapagkat siya ang tunay na kaligtasan at sa pamamagitan niya yung kapatawan ng kasalanan, yung paghandog. Narinig mo. Kaya lang, lumabas sa kabila, hindi. Diba? Hindi. Bakit? Maghahandog pa rin ako ng hayop, ng baka, ng tupa. Wala nang natitira pa patungkol sa kasalanan. Hindi tinutukoy dito yung mga ligtas, mga kapatid. Kasi sinulat sa Hebreo ito, patungkol to sa mga naghahandog. So, walang invalid yung argumento, yung mawawala. Hindi siya tinutukoy dito. So, bigyan pa natin ng ibang sa making oras na So, tuloy tayo. Ang sabi naman po dito sa Hebreo pa iba, o sa sunod na talata. Yan, dito. Bigyan natin ng halimbawa, Ito yung mga yung mga apostasya kumbaga sa Greek, Ano yung mga apostasy? Ito po yung mga tinutukoy na na mga tumalikod, umayaw. Nung mga narinig nila yung katotohanan, nag-evangelism ako. Ito si Kristo, kaligtasan. Manampalataya ka. Pero alam nila yung katotohanan, natanggap nila yung katotohanan,
Pero tinanggihan nila, tinalikuran nila yung katotohanan. Hindi po ligtas to. Bagamat nalaman nila yung katotohanan. Sabi dito, ang bilang ito, tulad din sa Hebreo ito no? Ang bilang ito, na ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo, na aking anak, ayon sa mga hula na nanguhula tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga pagbabaka ng mabuting pakipagbaka, o makipagbaka ng mabuting pakipagbaka, na ingatan mo ang pananampalataya at ng mabuting budi, na nang ito'y itakwil ng iba, sa kanila ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Itong mga aral na ito, no? Ang sabi dito, no? Na yung pananampalataya ng itakwil ng iba. Kasi pag nag-preach ka, anong purpose mo? Manampalataya ka. Di ba? Kasi ang pakikinig, ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kaya lang, itong pakikinig, itong pananampalataya, ang wika sa 19, no? Nung kanilang marinig ito, no? Ang wika dito, na ingatan mo ang pananampalataya, no? Sa mabuting-buti, na nang ito'y itakwil ng iba na sa kanila bagbag tungkol sa pananampalataya. Di ba? Ibig sabihin, hindi dahil itinakwil, kasi iba tinakwil, pananampalataya. Hindi po. Kundi nung narinig nila yung pananampalataya, yung aral ng pananampalataya, tinakwil nila, ayaw nila. Hindi si Kristo ang tunay, di ba? Hindi kailangan manampalataya. Kasi tinakwil nila yung katotohanan, yung pananampalataya. Itinakwil ng iba to. Hindi na nga kasi iba, itinakwil nga, ibig sabihin manampalataya. Hindi po ganyan. Hindi po itinakwil, kundi ayaw nila sa katotohanan. Ito sila Himeneo, sila ayaw nila, laban sila sa kay Kristo. Kaya tinakwil nila. Kasi, bakit tinakwil? Kasi nga narinig nila yung pananampalataya eh. Ano yun? Na si Kristo yung kaligtasan. Di ba? Si Kristo, pampalataya, maniligtas ka, at siya yung anak ng Diyos. Ayaw nila. Tinakwil nila. Pero hindi lang ako lugar, dahil narinig mo, yung pananampalataya, ligtas ka, hindi po. No? Hindi dahil sa word na tinakwil, ligtas ka nung una. Walang ganun. No? So, tuloy tayo sa ilang talata. No? Sabi dito, okay, sa 20, nasa mga ito si Himeneo at si Alejandro na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila yung maturuang huwag mamusong. Sunod talata. Sa 2, Timoteo 2:15. Pagsikapan mo humarap na subok sa Diyos, manggagawa walang anumang kinahiya, na gumagamit ng matawid na salita ng katotohanan. Tuloy. Dati lang may meron ako dyan. 16. 16. Second Timothy. Second. 1:16. Ayan, dos. Datapat ilagan mo ang mga usaping walang kabuluhan sapagkat sila ay lalong papatuloy sa samaan. Tuloy. Tuloy. Ang wika dito, at ang kanyang salita ay kakalat ng gaya ng ganggera ng mga si Himeneo at si Pileto, na ang mga taong tungkol sa katotohanan, di ba? Ito'y nakarinig ng katotohanan itong mga ito, binasa natin kanina, di ba? Pero tinakwil nila eh. Ang sabi nito, talaga napan niya, sabi nito, na mga taong tungkol sa katotohanan, natin nila eh, ay nagnasinsay. No? Ang wika, nangasinsay sa 18, no? Na sinasabing ang pagkabuhay na maguli, no, ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Tingnan nyo, di ba? Nakani siya ng katotohanan, kaya lang, nasinsay sila, hindi na tinanggap eh. Nasinsay sila sa katotohanan patungkol sa pananampalataya ng pagkabuhay na maguli at ginugulo yung iba. Hindi dahil tinakwil nila, hindi dahil nasinsay, tumanggap sila, hindi po, mga kapatid. Kundi andun yung ayaw nila, bagamat tatanggap nila, napakinggan nila, ayaw nilang tanggapin at sampalyanan. So itinakwil nila yung pananampalataya, yung katotohanan. No? At ginugulo ang wika, yung iba, sa pananampalataya. So, next. So, hanggang pa rin po, no, tulad ng binasa po natin, no, sa andyan po yun sa Pedro, no? Kung mapapasin po natin, maganda po ito, no? Sa Pedro, no? Punta natin ba doon, Romeo?
Ito na yung mga ilang talata na lang mga kapatid ha. 2. Sabi dito. Sabi dito, no? Ano yung mga talata? Sabi dito, basahin po natin, no? Sa 20. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa pagkahawas sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon pagkapagligtas, talagang nalaman nila, di ba? Na ang wika, no? Na muling nahubilin sa mga yaon ay lalo sumamanang sa mga hanggang sila kaysa nung una. Sapagkat magaling pa ang hindi makakalala sa daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyayari sa kanila ayon sa kawikaang tunay, magbabalik muli ang aso sa kanyang suka at ang wika pagluglog sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. So ito matinding di ba? Ito yung matinding argumento nito na talagang negatibo. Pero yan brother, nakakilala yan di ba? So sino yung tinutukoy dito ni Pedro? Yung tunay ba na mananampaligtas na nakakilala? So, nagbigay siya ng halimbawa para masusolusyonan at matapos yung usapin o yung katanungan. Sabi dito, tunay nga, ang wika na yung aso ay nagbabalik sa suka at yung baboy nagbabalik sa pusali. Ibig sabihin mga kapatid, ibig sabihin, ituturing ka bang ligtas na ang tawag sa iyo ng Diyos ay aso? Brother Ray, aso ka di ba? Yung aso, bumabalik sa suka. Yung baboy, tutuloy ka bang ligtas? Kung ang pagbalik mo ay muli sa pagkagawa ng kasamaan. So, patiniwala ko, pag sinabi nito, tunay nga na ang mga tupa ay babalik sa pagkaaso. Diba? At yung tupa babalik sa pagkababoy. Ginamit niya yung word na aso at baboy kasi nung una pa lang, alam na ng Diyos yun. Alam na ng apostol po sino yun. Talagang yan ang pupunta mo kasi yan ka. Bagamat na, sabi ni Simoneo, sabi ni Pablo, bagamat nalaman mo yung katotohanan, yung pananampalataya, hindi mo tinanggap, tinakwil mo. Nalaman mo yung pananautos. Diba? Pero hindi handun pa rin siya. So, ano turing ng Panginoon doon? Aso at baboy. So, ito yung halimbawa na naiwan natin sa 21 ng Mateo. Ito pa, isa pa to. Sa 21 ng Mateo, Brother Robin. Sabi po sa 21 ng Mateo, sa mga ulit talata, natin babasahin. So, tinutukoy dito kung hindi na kakamali, andun yung mga propeta, yung mga asong propeta sa unang mga talata kay Pedro. Andun yun Yun ang halimbawa niya. Yung mga bulaang propeta, yung mga bulaang yun yung mga aso tinutukoy niya. Na kunyari, nagpapakilala ganyan, di ba? Nagpapakilala, nalaman niya. Nalaman, pero hindi mo tinakwil mo. Diba? Yun yung tinutukoy niya. Kaya aso pang nantukoy niya ron. Hindi yun talagang ligtas talaga siya. So dito, sabi dito, 21 ba? 2019. Saan pa tayo? Mateo. Sabi dito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin Panginoon ay papasok sa kalan ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin, Panginoon may tumatawag yung tunay, saka hindi tunay, di ba? Hindi tunay yan, bro. Kaya nga sabi, hindi lahat Kasi yung mga hindi tunay, tumatawag din yan. Pero hindi lahat. Diba? Kasi may tunay So tuloy tayo. Sino yung tunay at hindi tunay? Sabi ng Espiritu, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, Panginoon. Hindi parang kilala nila yung Panginoon, di ba? Pero ito, kilala ba sila ng Panginoon? Sabi nito, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, sabi nito, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yun, Panginoon, hindi ba nga nagsipagmuhula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo yung nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo yung nagsigawa kami ng maraming mga gawang makapangyarihan? Parang ligtas, di ba? Patandaan po natin, hindi dahil gumagawa sila ng ganito, o nakagawa pa sila ng ganito, kasi maraming magsasabi. Diba? Sa sarili lang nila, diba? Sabi nila. Maraming magsasabi sa sarili nila. Pero kung biblical, kahit nung nagpagaling ng hula, sabi si Romeo, sabi ron,
Kung ang isang manghuhula, propeta, ay nanghula at mangyari ang kanyang hula, huwag mong paniwalaan sila. Sapagkat sinusubok lang kita. Diba? Kahit mangyari yun, Diyos na nga nagpangyari, diba? O mangyari. Pero sabi gano'n, sinusubok lang kita. Huwag mong paniwalaan sila. Meron talaga nangyayari ganyan. Diba? Kaya lang, pwedeng sinusubok lang ng Diyos. Diba? So sabi dito, sabi ng Panginoon, at kung magkagayon, ipahayag ko sa kanila, kailanmay, hindi ko kayo, Mother Siren, nakikilala. Kailan? Kailanman. Talagang mula, simula pa lang, kahit ang mula sila, hindi ka kilala ng Diyos. Tuloy tayo. Sabi dito, sabi dito, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Sabi, talaga hindi niya kilala yan. No? Kailanman ang wika, hindi ko kayo nakilala kasi manggagawa ng katampalasanan. So, Sister Marie, sino yung kilala ng Panginoon? Kasi sabi ni Cristo, kailanman. Nung una pa man, hindi ko na kayo kilala. So, ano yung binanggit sa binanggit natin sa Mateo 10 at doon sa Timoteo 2. Sino yung kilala ng Diyos at sino yung hindi kilala? Sabi dito, kailanman hindi ko kayo nakikilala. So, sabi mo bang ligtas to? Yan ang tanong eh. Eh, hindi nga nakilala eh. Kailanman eh. Sabi mo, nagpagaling mo ng mula. Ligtas ba yun? O, maraming ligtas. Sabi nila, ligtas daw yan eh. Pero sabi ni Cristo, sabi ng Panginoon, kailanman hindi ko kayo nakikilala. So, tanongin natin kung sino kilala ng Diyos. Sa 10:26, 28, 29 ng Mateo ng Juan. Sabi nga nun, dinidinig ng aking mga tuba ang aking tinig. Nakikilala ko sila. Amen? So, kilala ng Diyos yung Kanya. At pag hindi Kanya, hindi niya kilala kahit gumawa pa yan ng kagalingan at ng mga hula. Hindi niya kilala yan. Kasi hindi tunay na mananampalataya. At hindi tunay na ipinanganak ng Diyos at tunay na mga anak ng Diyos. Kasi ang mga kilala ng Diyos, lumalayo sa kaliguan. Ito yung tatak ng Diyos. Sabi ni Pablo, lumalayo sa kaliguan ang sumasambitla ng kanyang pangalan. So, yun ang kilala ng Diyos. Pero itong mga nanghula, nagpagaling, hindi niya kilala kailanman. Hindi ligtas siya. So sabi niya, ligtas eh. Hindi yan tumayo. Kasi hindi nakikilala ng Diyos. Ang nakikilala ni Cristo, yung sumusunod sa kanyang tinig. Amen? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon mga kapatid. So, ang ganyan lang po. At tayo po yung maglilikod. Napakot po na si Brother Romeo.